Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, susubukan ko po magbasa ng Biblia dito po sa T-Race. Kung meron man po kayong marinig na ingay mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na ha. Paghahanap po natin kasi napakahina po ng koneksyon ng internet kapag gabi na. Baka madaling araw na po makaka-upload. So, yun. Salamat sa Panginoon dahil hapon na naman, ayan, naibsan po ang init, maganda po ang hangin. At yung aking mga apo ay nasa labas, naglalaro, sana wag maingay. At patuloy po nating hinihiling sa ating Panginoon na samahan po tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Ganon din po ng banal na Espiritu Santo na talagang siya po ang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya mga kaibigan, isa pong magandang hapon sa inyong lahat at kumusta po sa inyong lahat at hindi ko na po patatagalin. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ni Job chapter 14 at sisimulan ko na mga kaibigan ha. Ang title po ng chapter 14, Maikli ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao ay maikli at batbat ng hirap. Natutuyong parang damo, namumukadkad na parang bulaklak. Naglalahong parang bula, parang aninong lumilipas. Ang gayunbang tao ay iyong minamasdan upang iharap sa iyong hukuman. Mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Sa simula pa'y may takda na ang kanyang araw kung gaano kahaba ang itatagal ng kanyang buhay. Nilagyan mo siya ng hanggahan, di niya ito malalampasan. Lubayan mo na siya at iwang nag-iisa upang ligaya sa gitna ng hirap ay kanyang madama. Pagkat ang kahoy man ay may pag-asa, kahit na putulin, ito ay magsasanga. Kahit na ang ugat nito ay matanda na at mamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Kapag ito ay nadilig, magsusupling kapag daka. Ngunit ang tao pagkamatay ay lubos na napaparam, pagkalagot ng hiningay mapupunta. Kaya saan? Darating ang araw, ang ilog ay titigil sa pag-agos at ang dagat ay matutuyong lubos. Ngunit ang tao kapag namatay ay di na magbabangon. Hanggat may kalangitan, ibig ko pang malibing na ng buhay hanggang sa ang puot mo'y mapawing lubusan. Bago mo gunitain ang aking kalagayan, kung mamamatay ang tao siya kaya'y mabubuhay, ngunit sa ganang akin, ako'y maghihintay. Hanggang sa ang araw ng kahirapan ay maparam. Si Job po, mga kapatid, ang nagsasalita sa Panginoon. Sa araw na iyon, kapag ikaw ay tumawag sa abang lingkod mo, ikaw ay magagalak. Kung magkagayon, bawat hakbang ko'y iyong babantayan, di mo na sisilipin ang aking kasalanan. Ang mga kasalanan ko'y iyong ipatatawad, lahat kong kasama ay papawiing lahat. Darating ang araw, naguguho ang kabundukan, naglalakihang bato'y malilipat ng lugar. Mga batong ito sa tubig ay naaagnas. Ang lupa ng daigdig sa baha ay matitibag. Gayon ang pag-asa ng tao pag sinira at winasak. Nilulupig mo ang tao at tuluyang ilalayo. Nagmumukhang bangkay siya sa kanyang anyo. Anak man niya'y parangalan, hindi na niya ito alam, hindi na rin nalalaman kung tamuhi kahihiyan. Ang kanya lang nadarama ay ang hirap ng katawan, ang lagi ng nasa isip ay ang kanyang kalungkutan. Pinagsabihan ni Eliphaz si Job, chapter 15. Ang sagot ni Eliphaz, mga salita mo'y pawang kamangmangan, ang sinasabi mo'y walang kabuluhan, ang sinasabi mo'y salita ng mangmang, di ka maipagtatanggol pagkat walang saysay. Bakit? Waring ang takot mo sa Diyos ay naparam na, at ibig mong hadlangan pa ang lumalapit sa Kanya. Salita mo'y nagbabadya ng taglay mong kasamaan.
na nais mong ikubli gayong batid na ng tanan. Kaya nga ang humahatol sa iyo ay hindi ako, salita mong binibigkas ang humahatol sa iyo. Akala mo ba ay ikaw ang siyang unang isinilang? Iniluwal na ba ikaw bago pa ang kaburulan? Ikaw ba ay kaharap sa pagpaplano ng Diyos? At ang madlang kaalaman, isip mo ba'y iyong lubos? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman o ang natatalastas mong di namin nauunawaan? Ang aming karunungan sa amin ay kaloob ng mga matanda ng may uban sa yaong buhok. Inaaliw ka ng Diyos, ngunit ayaw mong pansinin ang banayad naming payo na sa puso ng gagaling. Bakit nagmamatigas ka, nagpipilit ang sarili, mga matay nanlilisik kapag tinitignan kami? Bakit baga ang galit mo'y ibinubunton sa Diyos at sa Kanya iniuukol ang salitang walang taros? Sino ba ang walang sala, dili kaya ay malinis? At sino ang isinilang na matuwid sa daigdig? Kung doon sa mga anghel tiwala niya'y dilubusan, kahit na ang mga ito'y di masabing nagkukulang. Gaano pa kaya ang taong nahirati sa masama, parang laging nauuhaw sa gawaing hindi tama? Makinig ka, at sa iyo ay tapat kong sasabihin ang lahat ng nakita ko, na pagmasda ng paningin. Mga taong may talino ang sa akin ay nagturo, mga bagay na totoo buhat sa kanilang mga nuno. Sa lupain nila nooy walang tao na umakay upang sila ilayo sa paanan ng may kapal. Excuse po. Ang taong mapang-api at puno ng kasamaan ay lagi nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang inuusig ng sarili niyang budhi sa panahong na matahimik, lulusubin siyang lagi. Hindi siya makatataka sa lagim ng kamatayan, pagkat may handang tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buwitre naghihintay upang bangkay ay kainin. Ang kanyang hinaharap, alam niya na madilim. Takot siyaong naghahari sa buo niyang katauhan, parang laging hinahabol noong may kapangyarihan. Ganito ang sasapitin niyong taong naghahambog at ang laging hinahamon ang makapangyarihang Diyos. Ipinagmamalaki pa ang ginawang pagsuway at palaging iyong hawak ay baluting pananggalang. At ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal, siya ay nanakop ng maraming bayan. Mga bahay na nilisan ay kanyang sinasamsam, ngunit siya ay nawawasak pagdating ng labanan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya ay madali ring papanaw. Sa gitna ng dilim, siya ay makukubkob, siya ay matutulad sa punong kahoy na sunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng unos, pagkat ang tiwala niya ay sa masama na kalagak. Kaya naman ang hantungan ay malagim na wakas, maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran, pagkat siya ay mamamatay sa kanyang kasibulan. Ubas na di makahinog ang kanyang nakakatulad, at bulaklak ng olibo na di makapamukadkad. Ang masama ay papanaw, walang lahing maiiwan, masusunog yaong bahay na natayo sa suhulan. Ganyan ang mga taong balangkas ay kasamaan, pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. Chapter 16. Idinaing ni Job ang ginawa sa kanya ng Diyos. Ang sagot naman ni Job, ang lahat ng iyan ay akin nang napakinggan, ngunit lalong nakabigat sa halip na makagaan. Di ka na ba magsasawa sa iyong kasasalita? Ibig mo bang palitawing ikaw na lang yaong tama? Akin ding masasabi ang lahat ng tinuran mo kapag ikaw ang inabot ng lagay kong ito. Matatambakan din kita ng maraming payo, may kibit na ng balikat, may iling pa nitong ulo. Ngunit ang sasabihin ko'y pampalakas lang ng loob. Ang idudulot sa iyo'y pawang kaaliwang lubos. Kung ako ay magsalita, hirap ko'y di maaalis. Kung magsawalang kibo, ako'y naroon din ang tinitiis. Pinanlulupaypay ng Diyos ang abakong katauhan at nilipol pa nga niya pati aking sambahayan. Nakadikit na ang buto at kulubot ang aking balat, larawan ng mga hirap na aking dinaranas. Ako raw ay nagkasala, ang sabi-sabi ng lahat dahil sa matinding puot niya sa akin.
halos ako'y kanyang pagputol-putulin. Mga matay nanlilisik kung sa akin ay itingin, sa tindi ng kanyang puot, nagliliyab man din. Sa laki ng galit nila, ang tao'y nanggigigil, sa akin nakapaligid, pagsampal ay walang tigil. Ipinaubaya na ako ng Diyos na sa masasama, ibinigay sa mga taong walang habag, walang awa. Sa aking pananahimik, ako'y kanyang sinambilat. Ipinaghampas ang ubos lakas, liig ko ang kanyang hawak, ang pagtudla ng palaso, walang tigil, walang likat. Kaya buong katawan ko ay tadtad ng mga sugat, gayon man sa akin ang Diyos ay hindi nahabag. Pahirap na ginagawa sa akin ay walang patlang, tulad niya mandirigmang nagagalit sa kaaway. Kasuutan ko ay luksa ng dahil sa kahirapan. Nakagulong ako sa alabok sa gitna ng lansangan, mapula na ang mata ko. Sa pagluhang walang lubay, mugtong-mugto at halos ay mawala na ang pananaw. Bagamat wala akong masamang nagagawa, panalangin ko ay tapat, walang halong pandaraya, lupa. Huwag mong tabunan ang kasamaang ginawa sa akin, at yaong katarungay huwag bayaang masiil, pagkat nasa langit ang sa akin ay sasaksi na siyang magsasabing ako'y tunay na mabuti. Dito ako hinahamak nitong mga kaibigan, sa Diyos ko idudulog itong aking katayuan. Mayroon sanang makaisip na ako ay idalangin tulad noong dapat gawin ng kaibigan kong tambing, pagkat ilang taon na lang itong aking itatagal, ako ihahatid na roon sa huli kong hantungan. Chapter 17. Gulong-gulo ang isip ko, nabibilang na ang araw sa akin ay naghihintay, ang pintuan ng libingan na sa kabila ang sa akin kumukutya, waring ako'y ibig nilang paasahin sa wala. Diyos ko, ako'y tapat, walang pagkakasala. Ikaw lang ang pag-asa kong magpapatunay sa kanila. Isip nila'y sinalhan mo upang di makaunawa, laban sa akin huwag pagtagumpayin kanilang nasa. Pagkat siyang naglililo sa sariling kaibigan, parusa ay ilalapat sa mahal niya sa buhay. Ako ngayon siya na lang laging paksa ng usapan, tampulan pa ng paglibak, laging pinagtatawanan. Sa tindi ng kalungkutan, paningin ko'y nagdidilim. Dati ako ay malusog, ngayon isa ng patpatin. Nagulat pa silang lahat sa nagkukunwang mga tapat, sa katayuan ko ngayon, humahatol silang lahat. Kaya ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nibay na sila nga ang tama, ngunit silang lahat humarap man sa akin, wala akong mapipili na may dunong na angkin. Ako'y wala ng pag-asa, araw ko ay lumilipas, mga bala ko sa buhay sa wala rin napasadlak. Sabi nila ang gabi sa buhay ko'y siyang araw, ipinipilit pang liwanag itong kadiliman. Ang libingan ko, ang tahanang naghihintay, doon ako maililibing sa dilim na walang hanggan. Kung ang kamatayan ko ang tiyak kong uuwian at ang uod ang sa akin naghihintay, ang pag-asa ko kaya ay saan matatagpuan? Ito ba'y madadala ko sa aking libingan, doon sa alabok na patutunguhan? Purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Dito po tayo magwawakas sa chapter 17 ngayong araw at marami pong ingay ang ating naririnig. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nakapagbasa ng ilang chapter. At yun nga po, kawawa naman si Job kasi imbis na manahimik lang muna yung mga kaibigan niya at damdamin ang dinaramdam ni Job, ngunit nagsalita pa po ng pagkarami-rami itong tatlo niyang kaibigan, ngunit iginigit pa rin ni Job na wala siyang kasalanan. At hindi lamang yung tatlong kaibigan niya, marahil yung mga nakakakilala kay Job na si Job na dating mayaman, maayos ang buhay, ngayon ay inuuod ang katawan, nagkaroon ng sugat-sugat ang katawan, nakahiga sa lansangan, puro abo ang katawan. So, ang tao po kasi ay madali pong humusga. At may mga tao na, yan, buti nga sa kanya. Kung talagang may Diyos yan, dapat na hindi nakaranas ng ganyan yan. O baka nagkasala yan. So, ganun po ang kaisipan lagi ng mga tao. Mabilis pong humusga ang mga labi ng mga tao. Kaya, ito naman si Job ay naninindigan talaga na wala talaga siyang ginawa. At talagang umaapila siya sa Diyos na sana
ibalik na lang yung dati o kaya ay kuhanin na siya ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa pagpili po ng mga kaibigan, talagang mahirap po mamili ng kaibigan sa mundo. Kaya kung meron po tayong mga kaibigan na isa, dalawa, tatlo at talagang matino, maayos, iwag na po nating pakawalan yan, lalo po natin silang pahalagahan at mahalin kapag pinagkalooban na po tayo ng Diyos ng mga maayos, mabubuti at matitino na mga kaibigan. Ano po, ngunit si Job ay talagang bigo siya sa kanyang mga kaibigan, ganun din sa mga tao na nakakakita ng kanyang kalagayan. Di po ba? Sabi nga po ni Job, sinasabi mo lang yan sa akin, pero kung ikaw ang naging nasa kalagayan ko, madali lang din ako magsalita ng ganyan sa iyo. Ang problema nga, yung kalagayan ni Job ay hindi nila naranasan at hindi talaga nila nararamdaman yung tunay na nararamdaman ni Job. Kaya yung mga kaibigan natin minsan na napakabilis magsalita na, oh, ano ka ba? Di po ba? Napakabilis magsalita. Pero dapat po, damhin muna natin yung kalagayan ng ating mga kaibigan bago po tayo magsalita. Damayan na lang po natin. Kung sila'y umiiyak, makiiyak na lang din tayo. Kung sila po ay nagsasalita, dumadaing, makinig na lang po tayo. Huwag na po nating sawatahin o maging komplikado pa sa kanilang nararamdaman ang ating mga sasabihin. Ano po? Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan dahil na gawa na naman po natin ang pagbabasa ng Biblia sa araw na ito. Pagpasensyahan niyo na po kung maraming ingay ha mga kaibigan. Ang mahalaga po ay mai-upload na po tayo ngayon dahil napakahina po ng internet para mapakinggan niyo na po sa mga ilang oras pa. Kaya hanggang dito na lang po muna. Isa pong pasasalamat ang atin pong nais na ipaabot sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta, lalo na po dito sa ating binabasa, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon mga kaibigan, ganun din po ang ating mga mahal sa buhay, at pagpalain po ng Diyos ang bawat hawakan ng ating mga kamay, ang bawat trabaho natin at ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay maging mabuting katiwala din nawa tayo. Ano po? So hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!